Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos natin pag-aaralan atin ito kukunin sa awit kabanata 118 talata 24. Ang sabi po dito, o kahanga-hanga ang araw na ito, ang Diyos ang nagbigay, tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. Itong binasa natin, ito ay isa sa mga pamilyar na account sa Bible na palagi natin naririnig na this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. So dito, pinapakita na ang bawat araw, ito ay itinakda, ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kalakip ng araw na yun, yung buhay, di ba? Na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ibig sabihin, kung ito yung araw na ibinigay ng Diyos sa atin, meron siyang inilaan, no? Meron siyang prepare. Bago pa dumating ang araw na ito, meron nang inilaan ang Diyos. Dahil siya ang Diyos na mabuti, dahil siya ang Diyos na nagpaplano ng ikagaganda ng bawat isa sa atin, tayo dapat nating paniwalaan, no? Ating ipagpasalamat yun sa Panginoon na alam natin sa bawat araw na dumarating ay merong inilalaan na mabubuting bagay ang Diyos sa bawat isa sa atin. Yun ang dapat nating ikagalak, no? Sa kabila ng, yes, may mga problema, may mga trials, may mga kabigatan o mga babayarin o ano pa man ang sitwasyon ng ating hinaharap, merong karamdaman yung iba, pero tandaan natin bawat araw merong pag-asa na dulot at ibinibigay yung Panginoon. So, ibig sabihin, bawat araw sa buhay natin, dapat tayong umasa, dapat tayong magalak, sapagkat ito ay ginawa ng Diyos para sa atin. Ibig sabihin, itong araw na ito, merong bagong buhay na pinagkaloob ang Diyos sa bawat isa sa atin. Habang tayo ay nabubuhay, sabi nga, may pag-asa, di ba? Ayun ang sinasabi natin palagi, no? Sa ating mga Pilipino, di ba? Habang may buhay, may pag-asa. So tayo ay ni-encourage na dahil ito ginawa ng Panginoon, tayo ay magalak at tayo ay magdiwang. Isang bagay na dapat nating i-celebrate, ating ikagalak. Ano man yung sitwasyon na ating pinagdaraanan sa buhay, ano man yung sitwasyon mo ngayon, ano man yung mga challenges na hinaharap natin, patuloy tayong magpasalamat sa Panginoon. Kasi araw-araw sa buhay natin mayroong solusyon na inilalaan ang Diyos at ito ay atin lamang makakamit, atin itong makakamtan sa buhay natin kung tayo ay lalapit sa Kanya at bababad doon sa Kanyang presensya. Kasi siya yung gagabay, siya yung papatnubay sa atin, siya yung magtuturo sa atin ng mga bagay na dapat natin gawin upang ang araw na ito ay maging kapakinabangan, isang malaking maitutulong sa bawat isa sa atin. At pinapakita dito yung yung buhay, diba? Na dapat pa rin nating pagpasalamat na buhay tayo sa araw na ito, no? Kasi maraming mga tao ang hindi na inabot sa araw na ito. Pero tayo, inabot natin. So ano pa man yung sitwasyon, ano man yung mga pinagdaraanan natin sa buhay, isa pa rin to sa mga bagay na dapat natin pasalamatan ang regalo, ang biyaya ng buhay na ibinigay ng Diyos. Kaya nga kahit nga sa may sulat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos, Kabanata 4, talata 4, sabi doon, rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Sabi doon, magalak kayo sa Panginoon. No? At inuulit ko, magalak kayo. Diba? 2 beses ito sinabi ni San Pablo sa mga taga-Pilipos na magalak kayo. At inuulit ko, talagang ini-emphasize niya na kapag tayo ay nasa Panginoon, dapat tayong mag-rejoice, dapat tayong magalak. Kasi alam natin kasama natin ang Panginoon. Hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Siya ang Diyos na palagi natin kasama, anuman ang mangyari sa buhay natin. Kung tayo ay patuloy na mananalig, magtitiwala sa Panginoon, alam natin na mayroong magandang mangyayari. Alam natin na yung mga bagay na inaakala natin hindi natin makakaya, hindi natin masusolusyonan. Pero kapag tayo nagtiwala sa Panginoon,
dahil ito yung araw na itinakda niya sa bawat isa sa atin at meron siyang mabuting inihanda sa araw na ito. Naniniwala tayo na ano man yung ating pinagdaraanan, ano man yung mga challenges sa ating buhay, ay tayo ay mananagumpay. Atin itong mapagtatagumpayan. Kaya nga sa unang sulat ni San Pablo sa mga Tesalonica, Kabanata 5, talata 18, sinasabi doon na tayo ay dapat magpasalamat sa Panginoon ano man po yung mga pinagdaraanan natin sa buhay. In all circumstances, give thanks to the Lord. Ano man yung mga circumstansya, ano man yung mga pinagdaraanan natin, always give thanks to the Lord. Kasi kahit naman yung sabi niya nga sa may 1 Corinthians, di ba? Na walang pagsubok na dumarating sa buhay natin na hindi natin makakayanan, na hindi pinagdaanan ng mga taong nauna sa atin. Sabi doon, tapat ang Diyos. Siya ay magbibigay ng lakas, ng karunungan upang ating mapagtagumpayan ang mga pagsubok na dumarating sa ating mga buhay. Kaya tayo bilang mga mananampalataya, hindi tayo natatakot kung ano man yung mangyayari sa kinabukasan. Kasi bakit? Kasi bago dumating yung kinabukasan, nandun na ang Diyos eh. Alam na ng Diyos kung ano yung mangyayari. Kaya wala tayong dapat ikatakot. Ito ay kino-comfort tayo ng Panginoon na dapat tayong magpasalamat, mag-rejoice, magdiwang kasi bago pa dumating ang araw na ito, may inilaan na ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga sabi dun sa may na sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Ibig sabihin, pag tayo ay nandun sa presence ng Panginoon, kapag tayo ay nasa Panginoon, ang lahat ng ating pangangailangan merong nakalaan para dyan. May nakalaan sa solusyon sa problema mo, sa financial, may solusyon ang Diyos, may nakalaan para dyan. Sa problema mo, may nakalaan na solusyon ang Panginoon dyan. No, sa mga broken relationship, may solusyon na nakalaan ng Panginoon dyan. Di ba? Ano man yung mga sitwasyon na pinagdaraanan natin, merong nakalaan para dyan. At kung tayo ay magpapakumbaba lamang at lalapit sa Panginoon, ating ito masusumpungan. So yun lamang mga kapatid, simple lang naman yung gusto ipabot ng Diyos na tayo ay magalak at ipagliwang natin ang araw na ito sapagkat maraming bagay na dapat tayong pasalamatan sa Panginoon. Yung iba nagdidiwang kapag may mga okasyon, di ba? O mga malalaking pagsalo-salo o may katagumpayan na nanalo sa mga competition, di ba? Talaga kaya sa business, di ba? Kumita ng malaki, yung isang negosyo, nagdiriwang sila, no? Kasi mga puro magaganda pag sa mundo kasi lahat ng magaganda pinagdiriwang nila. Sa atin naman, dapat tayo magdiwang kahit pa sa mga failure, kahit sa mga problema, dapat pa rin tayo magdiwang kasi opportunity uli, pagkakataon muli na muli nating maranasan yung biyaya at yung tulong ng Diyos na kikilos sa ating mga buhay. At magandang part doon is the more natin siya makikilala, the more naman na tumatatag yung pananampalataya natin at tumitibay yung ating tiwala sa Panginoon. So yun lamang mga kapatid at nawa patuloy tayong magpasalamat, patuloy tayong magalak, ano man po yung pinagdaraan natin sa araw-araw, alam nating may nakalaang mabuting bagay ang Diyos sa araw na ito. So God bless po sa ating lahat.